Linisin mo siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo. Ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Good evening po mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. Nawa po sa gabing ito ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito po ang aking dalangin. Ako po ang inyong mga kasama, si Pastor Ral po, Garingo, mula po sa Crossover Christian Family Church. Isang malaking kagalakan ko po na kayo ay aking batiin at welcome po dito po sa ating Crossover Moment online devotion. Ito po'y ginaganap tuwing Lunes hanggang Sabado po ng alas 7 ng gabi.
Ano po ba ang crossover moment? Ang crossover moment po, ito ay hango mula doon sa sandaling pagtawid, pagbagong buhay, at paglakad sa patungo sa panibagong buhay o panibagong simulain na kasama ang Diyos. Hango po ito mula doon sa aklat po ng Josue na kung saan sila po ay tumawid mula sa Ilog Jordan tungo po sa lupang pangako sa pangunguna po ni Josue. Tayo rin po itinatawag ng Diyos, no? Sa panibagong yugto ng ating buhay. Hindi madali ang pagtawid, marahil mahirap, no? May mga pasakit, may mga sakripisyo, may mga dadaanan po tayo na wala pong shortcut sa pagtuntun po doon sa pagtawid sa kalooban ng Panginoon. Wala pong madaling pagtawid. Pero tandaan po natin, ayon sa inawit kanina, no, na hindi dapat tayong mangamba sapagkat ang Diyos ang ating kasama. Ang Panginoon po ang maging patnubay natin at siya ang mangunguna sa atin. Kaya po sa gabing ito, inaanyahan po kayong maging bukas ang inyong puso sa tinig ng ating Panginoon. No, hayaan po natin ang presensya niya ang magdala sa atin sa isang crossover moment na tunay na pagbabago po ng ating pananaw, no, puso at landasin. Muli po, ako po ang inyong makasama, Pastoral Garingo. Gawin po natin itong special ang gabing ito para sa Panginoon. Isang pagkakataon upang tayo po ay huminto sandali, makinig at pagnilay-nilayan po ang salita ng Panginoon na magtatawid sa atin mula sa lugar na inhanda ng Diyos para sa atin. So tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon ito na minsan pang iniloob mo na kami po ay makapagbulay-bulay ng salita sa araw po ng Huwebes, sa Setyembre 18 ng taong kasalukuyan, na tunay na sinasamahan niyo po kami sa lahat ng lakbayin na meron po kami. Hayaan patuloy, Panginoon, sa gabi pong ito, maging bukas po ang aming puso sa pakinig ng mga salita at maging daan po ito ng lalo pang hinggit na pagbibigay, kaluguran, kalulatian sa iyo, isang malalim na kaugnayan mula sa iyo at isang makabuluhang pagsamba, Panginoon, na rapat para sa ilang. Lain kang patuloy, O Diyos, sa lahat po ng mga nakikinig, na naka-online, maging Panginoon sa mga makikinig pa. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito. Tuloy po kayo mangusap, hayaan po namin, inihiling po namin ang presensya mo, Santong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos at gumalaw, gumawa sa aming kalagayan. Tuloy ka nakilain ka sa paging ito, sa pangalan sa dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa buwan pong ito, patuloy po natin natalakay ang patungkol po sa pagsamba. Ngayon po, ang ating talakayin ay ang pagsamba at ang pag-aayuno. What is worship and to whom it is given? Ano ba ang pagsamba at kanino po ba dapat na rapat nabigay ang ating pagsamba? At ano po ba ang gamit ng pag-aayuno sa pagsamba? So yan po mga tatlong bagay na yan na kung saan ay itatouch po natin sa gabing ito. Ang pagsamba po ay narapat na binibigay lamang sa isang karapat-dapat na pag-alayan nito. When we say it, mga kapatid, it means that it is all about God, no? It's for God. Ito po'y para sa Diyos. Kung saan ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos ng ating mga ninuno na sila Abraham, Isaac at Jacob, at Moses na siyang tumanggap ng 10 utos na sinaad ng Panginoong Diyos kay Moses ng ganito na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. So ito po ay tagubilin ng ating Panginoon na siya po ay ating sambahin. At anong po bang kinalaman ng pag-aayuno sa tunay na pagsamba? So po, ang pag-aayuno po ay bahagi ng pagsamba. Ito ay normal na gawain po ng isang tunay na naghahangad ng malalim. Ginagawa mo ito para sa Diyos. At the same time po, may pakinabang po sa ating mga sarili. Higit sa lahat sa Diyos, pangalawa po, ito ay nagiging pagpapala po sa atin. Kaya ayaw niyo pong basahin natin ang Mateo chapter 6 o kabanatang 6, talatang 18 hanggang 16 hanggang 18 sa Magandang Balita, Biblia. Ito po'y katuruan patungkol sa pag-aayuno. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari.
Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang pala. So makita po natin, huwag po natin itong gawin sa tao, kundi para sa Panginoon, sapagkat kung ginagawa po natin ito sa tao, tinanggap na po natin ano po yung palakpak. Kaya huwag natin hintayin ang palakpak ng tao. Sa halip, sa verse, talatang 17, sa halip, nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao. Kaya hindi ito para mapansin ng tao. Ikaw ay nag-aayun. Ang iyong ama na hindi nakakita, ang tanging nakakaalam nito. Siya ang nakakita ng ginagawa mo, ng lihim na siyang magbibigay gantimpala sa iyo. Pala na po ng Diyos ang pagkabasa sa Biblia. Kaya po, when we say worship, mga kapatid, pagka ito po'y pagsamba, we give our deepest affection, no, sa Panginoon. Ibig sabihin, pinakamalalim na pagmamahal and highest praise to something. Yung pong pagbibigay karangalan, no, papuri sa Diyos. Yun po ito po ang tunay na laman ng pagsamba. Ang pinakamalalim na pag-aalay ng ating pagmamahal at pinakamataas na parangal na narapat para sa Kanya. Kaya po, true worship of God is when we give to God yung ating pong love, no, with all our heart, with all our soul, and with all our strength. Na binibigay po natin sa Kanya ang ating pagmamahal ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong lakas. It means, mga kapatid, when we say we worship God, is when we prize God above everything else, na pinahalagan po natin siya higit sa alinmang bagay, higit sa alinmang lugar, higit sa alinmang tao, higit sa anumang meron tayo, mga kapatid, anumang kalalagayan tayo, karangyaan man yan, kapatid, tagumpay man yan. Mas mahalaga siya, ibig sabihin, ilalagay natin sa pangunahin sa ating mga buhay. Ino po ang isang kahulugan ng tunay na pagsamba. At ito rin po ay tugon, no, ng ating pong pagpupugay, no, homage or honor and devoted service to God. Pagbigay po ng isang paglilingkod sa Panginoon na walang kahati. Pagbibigay galang sa Kanya ng may banal na pag-aakot, paggalang sa Kanyang kapangyarihan at katangian bilang Diyos. No? Bilang Diyos po. Ang Kanyang kapangyarihan natin pong kinikilala sa ating buhay. So, yun po ang minsang nakakalungkot. Isang tao, pagka sumasama po siya, pero wala po siyang pagpapailalim ng kanyang buhay para sa Panginoon. Siya pa rin po ang Diyos, siya pa rin ang susunod, siya pa rin ang nagbibigay kalukuran. Gusto pa rin niya ang nasusunod, nais pa rin niya ang nasusunod. Pero dito po pinapakita rin saan ito po ay isang paggalang sa Kanya, no? Pagkilala sa Kanyang kapangyarihan, katangian bilang Diyos na kaya po ito ay pinapapalooban din po ito ng outward action and inward attitude, no? Yung pong panlabas na buhay at panloob na pag-ugali, katangian. Bahagi po nito yung mapagpasalamat na puso, na kung saan tayo po ay nagpapailalim tulad sa Nina na mayroong pagtugon, pagsunod na may tunay na kung saan kaugnayan sa Kanya. Na kung saan yung pong ating buhay ay tumutugon, muugma doon sa Kanyang kalooban. It means a life lived in alignment with His Word. Na yung pong buhay, namubuhay po tayo kung saan ginagawa po nating tulay, ginagawa po nating salaan, no? Sinusunod po natin ang ating buhay sa Kanyang kalooban. Natin binabaluktot, no, ang salita ng Panginoon. Kahit po minsan masakit, minsan hindi natin maintindihan, no? Pero ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon kapag tayo nais ng isang pusong mananamba sa Panginoon, ating pong ipinababago ang ating buhay sa Kanyang magsalita. Pinapasala po natin ang ating pong pagkatao sa magitan ng Kanyang salita.
Kaya dito may babala dun sa ating binasa kanina, huwag gawin upang ipakita at makita ng tao at magmukhang spiritual po tayo. Gawin po daw po natin ito na kung saan sa ating pong pag-aayuno, mga kapatid, mapalago, mapalalim ang ating buhay pagsamba sa Panginoon. Yan po ang gamit ng pag-aayuno. Na tayo po ay lumali, na tayo po ay mapalago, na tayo po ay mabago ang ating buhay tungo sa isang buhay at naramdamang pagsamba para sa Panginoon. Naramdaman ko. Kaya ho, hindi natin pwedeng dayain sa Galatians, we cannot deceive God. God is not. So, ano po ba ang pag-ayuno rin? Ang gamit, no? Paano po naging biyaya sa atin? No? Ito po ay inilalagay natin siya above all else, katulad po sinabi natin kanina. Siya po ay nilalagay natin siya doon. At the same time, nagbibigay po ang pag-ayuno po, it gives meaning, no? Nagbibigay po dahilan, tunay na kahulugan, and even refuel our worship. Ito po yung binibigay niya ng gasolina, diba? Sa isang sasakyan, kapag kaho tayo ay nagmamaneho, kapag kaho meron ka sasakyan na paganda ng sakyan mo, pagka wala pong gasolina, wala pong halaga ang ganda ng sakyan. God din po mga kapatid. No, bahagi po ng pagsamba ay ang kung nais po natin maging isang makabuluhan, no, ito po ay nilalakipad po natin ng pag-aayun. We are aligning, no, our life, no, tuon po sa worship sa kalooban ng Panginoon. At ang pag-aayuno po ay nag-serve po ito ng pagpababa ng ating mga sarili. Humbling ourselves before God. We set God who really is. Nilalagay po natin ng Diyos kung sino siya sa ating mga buhay, kung saan siya dapat ilugar sa ating mga. It's not meant to manipulate God, no? Hindi po para diktahan, usa ng Panginoon. Hindi ito po ay isang paraan ng pagdidisiplina ng ating mga sarili. Bahagi po nito mga kapatid, ang pag-aayuno po ay upang mapagtagumpayan po natin yung distraction and personal sin mga kapatid. Marami pong paagaw ng attention sa Diyos. Marami po. Minsan po maingay ang ating kaisipan, minsan po ang ating damdamin, tumataliwa sa kalooban ng Panginoon. Minsan po lumalaban po yan sa kalooban ng ating damdamin, ng ating kaisipan. Minsan po ay hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Maging minsan po yung ating mga personal na buhay. Kaya po ito ay bahagi po. Kung nais mong mapagtagumpayan po ang mga tukso at mga bagay na umaagaw sa ating mga kapatid, mag-set po tayo ng time. Kasi po ang pag-ayuno, ito po yung paraan tayo po makapag-set ng special time para sa Panginoon. Na makapagbasa tayo, makanig natin ng Panginoon, magbasa ng kanyang mga salita. At tayo po ay mapalapit sa Panginoon. Draw closer to Him in a deeper and more intimate way. Sa isang malalim, isang intimate na kaugnayan natin sa Panginoon. Kaya po, ito po ay bahagi din po ng self-control, no? Redirect our physical appetites. Sabihin po, pagbabaling ng ating physical na kagustuhan toward spiritual pursuit, patungo po doon sa spiritual na pagkahanap. Kaya po ang pagkayuno ay isang paraan upang magsanay ng pagpipigil sarili at ilihis ang mga physical bag nasa tungo sa mga spiritual na ikain. Sa ating ikain doon, ang ating buhay ay isang buhay ng pagsamba, isang buhay na nakalulungkot sa Panginoon. Tatang sa adikain natin, ating tatalakay ngayon, buhay pagsamba. Kung sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Kaya po ang pag-aayuno po ay dalhin tayo sa isang malalim na pagsamba at ang lalim ng ating pagsamba. Katulad po na sinabi ko kanina, nagbibigay po ito no? Nagatungan if you will worship. Putting oneself under control. No? Sinasasupil po natin ang ating mga sarili. Kaya po sa
bahagi po ng ating pag-aayuno, mga kapatid, sa ating pagsamba, meron pong bahagi po yan, yung ating pagpapakumbaba sa Panginoon. Means, fasting demonstrate humility before God, at it was often accompanied by brokenness, kung saan pagiging basag sa Panginoon. Ikaw ay walang itinitira sa iyong sarili, kinikilala mo na nagiging basag ka sa Diyos. Wala akong pwedeng pagyabang, wala akong pwedeng pagpapuri sa Panginoon. Kaya bahagi po ng ating pagsamba yung ating pag-aayon, mga kapatid. Means worship in action. Yung samba sa magitan ng mga gawa. Kung sinasamba po natin ang ating Panginoon, bahagi po yan. Ang gawain ng isang mananampalataya, siya po nag-aayon, no? Ibig sabihin, pagiging seryoso sa hangarin para sa Diyos, no? Na maghatid po ito ng pagsambang naukol sa Diyos, mga kapatid. Kaya po, napakarami pong biyaya ng pagsamba. Bahagi po ng ating pag-aayuno rin, mga kapatid, ay yung nahayag ang tunay na kalagayan. So, we are na-assist natin saan na ba tayo, nasaan na ba tayo, ano ba ang lugar ng Diyos sa atin, ano ba ang buhay natin bilang mga kaya po na-assist natin. Kaya po, when we pass, mga kapatid, putting high premium, nilagay ng mataas na antas ng ating pagsamba sa Panginoon, pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon. Maging ating po Panginoon, siya po ay pumili ng kanyang mga disipulo at pagpapasimula ng kanyang ministeryo, mga kapatid. He fasted 40 days and 40 nights so that, mga kapatid, yung kanyang gampanin na magbigay karangalan sa Panginoon, sabi, my food is to do the will of the Father. Yun din sa atin. When we fast and we worship, ang bunga po nito is to do the will of God. So yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang fasting po ay pagtawid mula sa ritual at normal na kasanayang pagsamba tungo sa isang maalab na nag-aapoy seryosong pagsamba sa Diyos. Sa katiyakang tinatanggap at maabot sa tulong ng Diyos ang ating pagsamba. Yun po ang ibig sabihin ng pag-aayon. Kaya kabahagi nito, kabahagi kung gusto mong maging seryoso sa iyong pagsamba sa Panginoon, nakipan mo ito ng pagdidisiplina sa iyong mga sarili. Kaya po, ang pag-fasting po ay pagdisiplina ng ating katawan. Yung sinabi ko kanina, upang focus po natin ang ating puso at isipan sa pagsamba sa Panginoon. Kaya po, masabi natin, hindi muso, kundi puso. Hindi ngawa, kundi gawa. Hindi patay, kundi buhay at puno ng. Kaya po, sabi po ng Joel 2:30, sabi ron, rending our heart, not our garments. Yung ilalagay po natin ang ating puso, hindi lang yung mga panlabas na anyo. Kaya po, sa uli, mga kapatid, nais ko pong bahagi kung saan sa pangwakas, sa isang naghahangad sa isang pagsamba, tatapan po natin na pag-aino, hindi lamang po sa mga pagkain, kundi sa mga bagay, oras, panahon, umaagaw ng ating atensyon sa Diyos. At mailaan sa Kanya ang ating buong pagkatao sa ating pagsamba. Hindi para diktahan o hindi pilit ang Diyos, utusan o baguhin ang isipan ng Diyos, baguhin ang Diyos. Kundi tayo po ang nababago at naiaayon ang ating buhay sa Kanya. Kaloob. So sa gabi pong ito, tayo po ay sa mandaling manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isa na namang panahon ito ng pagtawid na kung saan tinatalakay po ang pagsamba at pag-ayuno to get serious na tanging layunin ay makabigay kami ng isang karap na pagsamba. Isang pagtawid mula sa isang nakagawiang pagsamba na nakasentro sa aming sarili at hindi po nababago ang aming mga buhay at sa paraang gusto lang namin at nakasanayan na marahil nakakala namin tama at maabot sa ito.
Dalhin po ninyo kami, Panginoon, sa isang totoong pagsamba. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at ibalik ang apoy at ningas ng aming pagsamba na rapat sa isang tapat, dakilang Diyos. Salamat po sa paalala, mga babala, sa isang narapat at rapat pagsamba para sa dakilain kang patuloy, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Purihin ka sa gabi ko. Ito pong aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. So mga kapatid, sama-sama po tayong tumawid, no, sa isang panibagong yugto ng isang tunay at makabuluhang pagsamba. At tagpan po natin ito ng mga bagay kung saan na tayo po ay nag-aayuno ng mga bagay o ating pong siya sa tabi ang mga bagay tila umaagaw sa ating atensyon, ng ating mga devotion at sa pala pong gabi ng bawat isa po. God bless us all.